So ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na nga sa episode 57 natin. So ayan, bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At kanina nga ay dito tayo natapos sa pagkakatagpo nito ng grupo nila ay dito kay Buta. At eto nga nagugulat sila kasi kinakain na nila lang muna ng isang buo ni Buta yung halimaw na nakaharap niya. At eto sinasabi nga ni Ay ngayon na umalis muna sila rito kung nasan si Buta kasi parang dapat hindi sila dyan. At then ang continuation niyan is dito naman na. So eto ay bigla nagkaroon nga rito ng mga pagkarami-raming mga slashes at labas na ngayon rito etong grupo nila Ay. At eto nga may kinakalaban na sila na ibang mga halimaw. So umalis na sila kung nasaan sila dun sa lugar ni Buta. Pero eto ay habang nakikipaglaban etong tatlo ay maya-maya dito sa may sahig ay nahiwa kung nasaan sila nakatayo. At eto nga ngayon na tuluyan ng bumagsak niya, nag-collapse itong kinakatayuan ni Ay, ni Bushidrill sa kanga ni Okama. At dito nahulag ngayon sila dyan sa may ibabang floor. At pagkahulog nga nila ngayon dyan ay dito sa may harapan nila merong natatabunan ng usok at isang malaking nilalang itong nasa harapan nila rito. At ito na nga labas ngayon dito itong halimaw na may pagkahaba-habang buhok. So dito ay tingin-tingin lang itong si Ay at pati itong si Okama. But then ay ito nga sabi ni Bushidrill, aba buti naman isang kalaban lang, sabi niya ganyan. Pero ito sa kabilang banda, ito si Okama ay napapalunok na nga siya. At ito nagbablush na namumula. Ito si Okama sabi niya nga dyan, ang gwapo, ang hot nung nasa harapan nila yung halimaw. Pero hindi nga raw po pwede to kasi ito si Okama hero daw siya. Tapos naman yung poging nila lang na nasa harapan nila halimaw. So isa raw tong forbidden love, sabi niya ganyan. But then ay ito nga bilang salita si Ay, sabi niya nga dyan na wala silang alam kung ano yung kayang gawin, yung ability nung halimaw na nasa harapan nila, kaya gamitin muna nila itong technique ni Okama na kung tawagin na hikoken. Pero ito nga parang hindi siya naririnig ni Okama at ito nga namumulat sa kapinapawis dyan ito si Okama. At ito saltangin si Ay, sabi niya nga dyan, nako, na-inlove na naman siya sa isang halimaw. At itong si Bushidrill nagalit, sabi niya nga dyan, hoy Okama, baliw ka, mag-focus ka, mag-concentrate ka sa laban, sabi niya ganyan. But then ito nga salita na ito si Okama at baling siya ngayon dito kay Bushidrill, sabi niya nga dyan, sino sinasabi nito o tinatawag ito ni Bushidrill na baliw? Bakit? Nagsiselos daw ba itong si Bushidrill? Sabi niya ganyan. So ito, mas nagalit pa si Bushidrill, sabi niya nga dyan, pwede daw ba niya na hiwain na itong si Okama? Pero yun na, pasigaw na itong si Ay at sabi niya nga rito na mag-concentrate at mag-focus yung dalawa sa pakikipaglaban. Kasi nga, ito habang nag-uusap sila dyan ay yung master niya, pati na yung ibang mga kasamahan nila dyan ay seryosong kinakalaban yung mga halimaw. At ito nga sa kabilang banda ay pinakita ngayon dito yung sitwasyon ni Atomic Samurai. Ito nga mag-isa siya na kinakalaban yung mga halimaw. So grabe, tad dito yung mga halimaw na pinaghihati-hati nito ni sa Atomic Samurai. At ngayon ang tuloy pa nga dito ngayon ni Ay na yung kanilang role ay yung dapat mabawasan man lang nila yung burden o yung load ng mga class S heroes na nandiyan, pati na mismo nito ng kanilang master sa pakikipaglaban kahit na ako konti lang. At ito ngayon balik dito kala Okama, sabi na nga dyan na alam niya naman yun at naiintindihan niya kung ano yung kanyang role. So kaya nga ito kahit nga raw pogi itong halimaw na nasa harapan niya, o sige lalabanan niya, sabi niya ganyan. At din eto na nga ay bigla nang pumorma rito, naghanda na etong si Okama para gamitin yung kanyang technique na kung tawagin ay hikoken. At pagkatapos nga niyan ay dito na nga ngayon parang nagsayaw etong si Okama at nagpakawala siya ngayon rito ng pagkalaki-laki na wind slash. So eto na nga yung hikoken at after nga niya na eto nga papunta na ngayon itong hikoken ni Okama doon sa may mahabang buhok na halimaw. At ito habang pinagmamasdan niya ni Bushidrill ay napasabi niya nga siya rito na nakaka-frustrate man pero mukhang di niya talaga kayang gayahin o i-imitate itong kakaibang technique ni Okama. Pero dito sa kabilang banda ay napakakalmado lang nito ni Devil Longhair habang papalapit na sa kanya yung ataking binigay sa kanya ni Okama. At dito nga ngayon ay nung papalapit na sa kanya yan ay sinalagnan ni Devil Longhair itong atake ni Okama gamit itong kanyang buhok. So parang napakadali lang sa kanya yan. So kaya naman dito sa kabilang banda si Ay nagulat, sabi na nga dyan, ano, sinalag niya yung atake ni Okama, yung hikoken gamit lang yung kanyang mga buhok at yun lang, wala pang effort yung si Devil Longhair sa ginawa niyang pagsalag dyan. At then ay dito nga ngayon sa kabilang banda naman ay bigla nga may lubas niya na buhok dyan papunta na kay Okama, sobrang bilis at ito nga ipipierce na nga siya niya. Pero nagawa nga yung pigilan nito ni Bushidrill. So yun, so parang pinasabog niya yung banda dyan sa may dulo yung buhok nga dito ni Devil Longhair. Kaya
kaya hindi yan umabot dito kay Okama. Sumuntika na siya. At then, ay dito nga ngayon nagpasalamat itong si Okama sa ginawang pagtulong sa kanya o pagsagip sa kanya nito ni Bushido. So dito salita itong si Ai, sabi na nga dyan na yung kalaban nila ay mukhang gumagamit siya ng buhok para nga sa pag-atake at mukhang ang dami niyang pwedeng gamitin o gawin dyan sa kanyang buhok. So pwede raw niya pang pierce, pang choke o kaya naman ay pang atake nga sa loob ng mga armor nila. At since na napakanipis nga raw ng buhok ay kaya nga sumuot niyan sa mga openings. So yun nga pwedeng sumuot-suot yan sa kanilang mga armor. So kaya kahit nga raw isang strand lang ng buhok hindi nila dapat yan palagpasin. Pero ito nga sabi ni Ai na kahit na ganun pa man rin ay kaya niya nga raw hati-hatiin itong si Devil Longhair sa pamamagitan ng kanyang technique. But then ay pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang muna itong si episode 57 natin. So yan ay pasensya na, medyo brief lang muna tayo ngayon kasi gabi na, hindi joke lang. Sa mga susunod ay babawi ko sa inyo guys, pero ito ay hanggang dito lang muna tayo ngayon. At ayan ay maraming salamat sa panonood dito kay One Punch Man natin. So lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.